Tandaan mo ba noong idineklara ng mga eksperto sa buong mundo na malapit ng burahin ang Pilipinas sa mapa, nagpapadala ng malungkot at mapanghusgang tingin. Ngunit noong 2025, ang hula na iyon ay sinuway sa isang napakagandang paraan. Ngayon, ang mga utak, kayamanan, at kinabukasan ng buong mundo ay nagsisimula ng malawakang paglipat patungo sa maliit na bansang pulo na ito na para bang sinisipsip ng isang malakas na magnet. Bakit Pilipinas? Ano ba talaga ang nangyari? Kapag nalaman mo ang sagot, tiyak na makakaramdam ka ng matinding pagmamalaki bilang Pilipino at mapapaiyak ka sa dami ng emosyon. Ito ang talaan ng milagro at damdamin ng isang bansa na bumangon mula sa bangin ng kawalan ng pag-asa. Ang pagkabigla ng pangalawang bansa na natuklasan sa bagong sumisikat na Pilipinas. Ang balita tungkol sa pagtatayo ng isang pangalawang bansa sa Pilipinas, isang bagay na walang katulad, ay literal na nagpabagsak sa buong mundo. Ang pagbuo ng isang napakalaking balita na sumisira sa karaniwang kaalaman sa loob ng Pilipinas ay dahil ito ang pambungad na kurtina sa isang nakakabiglang malaking pagsabog na wawasak sa hangganan ng bansa. Ang mga pandaigdigang akademiko ay nagsigawan na halos mamutla ang kanilang mukha na ito ay isang walang katulad na malaking pagbabago sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ibubunyag namin ngayon ang totoong likas ng milagrong pagbaliktad na naisagawa ng Pilipinas. Ako si Ramia, isang International Population Statistics Investigator na naglaan ng aking buhay sa pagbabasa ng mundo sa pamamagitan ng mga numero. Noong binabasa ko ang internal confidential report na nakalagay sa aking mesa, nagulat ako ng sobra na halos maibuhos ko ang aking kape at nagduda ako sa aking sariling mga mata. Malinaw na nakasulat sa ulat na iyon ang hindi kapani-paniwalang datos na ang populasyon ng Pilipinas ay tataas ng higit sa 5 milyong katao sa loob ng 10 taon mula ngayon. Nakumbinsi ako na ito ay isang malinaw na pagkakamali sa estadistika o isang mapanlinlang na manipulasyon ng gobyerno ng Pilipinas. Ito ay dahil ang karaniwang pananaw ng lahat ng mga eksperto sa buong mundo ay ang Pilipinas ay isa ng bansa na may pinakamababang birth rate sa mundo at patungo na sa pagkawala ng populasyon. Ang pagbaliktad ng populasyon ay isang kuwentong hindi kapani-paniwala, halos katumbas ng pagsalungat sa batas ng grabidad. Agad akong pumunta sa aking pinuno at mariing kinuwestiyon ang pagiging maaasahan ng ulat na ito, humihiling ng isang kumpletong muling pagsusuri ng datos. Ngunit ang aking pinuno, na may napakaseryosong ekspresyon, ay sumagot na ang ulat na ito ay isang lubos na maaasahang materyal na gumamit ng pinakakonserbatibong mga tagapagpahiwatig. Inutusan ako ng aking pinuno na direktang pumunta sa Pilipinas at lubusang imbestigahan kung paano nagiging katotohanan ang hindi kapani-paniwalang bilang na ito. Puno ako ng mapagmataas na pagtitiwala at ang misyon na ilantad ang mga depekto sa estadistika ng Pilipinas. Ang una kong hinala ay ang Pilipinas ay tumatanggap lamang ng mga simpleng manggagawa mula sa mga umuunlad na bansa nang walang pinipili upang dagdagan ang bilang ng populasyon. Noong unang tumapak ako sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, ang unang pakiramdam ko ay hindi ang inaasahan kong mabigat na kapaligiran ng isang bansa na may mababang birth rate, kundi isang dynamic na enerhiya na mahirap ipaliwanag at puno ng sigla. Habang tinitingnan ko ang mga mukha ng mga taong nakapila sa immigration check, naramdaman ko ang pag-uga ng aking pagtatangi mula sa simula. Ito ay dahil ang hitsura at ang aura ng mga dumarating ay malayo sa imahe ng mga simpleng migrante na naiisip ko. Ang mga matatalinong pamilya na nakasuot ng mamahaling suit mula sa mga bansa sa kanluran at mga batang propesyonal na mayroong cutting-edge na kagamitan ay nakapila at naghihintay para sa immigration check. At ang kanilang mga mata ay puno ng kaba at pagtitiwala sa isang bagong lupain, higit sa takot. Upang makahanap ng ebidensya na binawasan ng gobyerno ng Pilipinas ang hurtle ng imigrasyon at tumatanggap ng sinuman para manipulahin ang estadistika, agad akong humingi at nagsimulang pag-aralan ng detalyado ang mga materyal sa estadistika ng patakaran sa imigrasyon ng kawanihan ng imigrasyon. Ngunit ang mga datos na nakita ko ay lalo akong naguluhan. Ito ay dahil napatunayan ko ang katotohanan na ang pagsusuri sa imigrasyon ng Pilipinas ay naging mas mahigpit kaysa noon, at ang mga kondisyon para sa pagbibigay ng visa ay naging mas mahigpit,
na umaabot sa pinakamataas na pamantayan sa mundo. Sa kabila nito, ang bilang ng mga highly educated na aplikante mula sa buong mundo na gustong lumipat sa Pilipinas ay tumaas ng labis. Sa partikular, ang pila ng mga propesyonal na gustong ilipat ang kanilang base sa Pilipinas mula sa mga pangunahing lungsod ng Amerika at Europa ay patuloy na humaba na parang walang katapusan. Naghinala ako na pansamantala lamang silang dumagsa dahil sa napakalaking settlement fund at pribilehiyo na ipinangako sa kanila ng gobyerno ng Pilipinas. Kaya, nagpasya akong mag-imbestiga ng direkta sa pamamagitan ng paglalakbay sa mga business district ng Makati at sa mga research complex sa New Clark Innovation Hub kung saan nagtitipon ang mga pangunahing kumpanya sa Pilipinas. Nagulat ako nang marinig ang pag-uusap ng mga dayuhan na punong-puno sa mga kalye, na ang mga salitang kanilang sinasalita ay hindi lamang Ingles, kundi pati na rin Aleman, Pranses, at maging mga wika mula sa mga bansa sa Northern Europe. Ang tanawin ng mga ito na nakaupo sa mga cafe sa Pilipinas at natural na nagdidiskusyon tungkol sa kanilang trabaho ay isang matinding pagkabigla sa akin. Habang nagpapatuloy ang aking investigasyon, ang pinakamalaking pagkabigla na hinarap ko ay ang mga pangalan na natagpuan ko sa listahan ng mga dayuhan na lumipat sa Pilipinas ay ang mga top-tier na elite na kilalang kilala ng lahat sa academic at industrial na mundo. Ang mga alumni na nagtapos sa mga prestihiyosong unibersidad sa London at mga researcher na may antas na PhD na nagsasagawa ng mga innovative na proyekto sa Max Planck Institute ng Germany ay lumipat sa hindi kilalang mga startup o mga research institute ng malalaking kumpanya sa Pilipinas na umaabot sa libu-libong kaso. Nakumbinsi ako na ito ay resulta ng pagbili ng Pilipinas ng mga talent sa buong mundo gamit ang national budget, kaya nagsimula akong lubusang ilantad ang mga kondisyon sa pagkuha ng trabaho ng bawat kumpanya at ang mga subsidyo ng gobyerno. Ngunit ang resulta ng aking investigasyon ay lalo akong naguluhan. Nalaman ko ang katotohanan na ang karamihan sa kanila ay kusang pinili ang Pilipinas habang tumatanggap ng mas mababang halaga kaysa sa annual salary na natatanggap nila sa kanilang sariling bansa. Hindi ko maipaliwanag sa anumang lohika sa ekonomiya ang dahilan kung bakit ang isang innovative engineer na nagtapos sa Google na garantisado ng bilyon-bilyong yen sa Silicon Valley ay lumipat sa isang artificial intelligence research institute sa Pilipinas na may suweldo na hindi man lang umabot sa kalahati noon. Naisip ko na ito ay resulta ng advanced psychological warfare o propaganda na isinasagawa ng bansa ng Pilipinas at nilapitan ko sila upang ipaalam sa kanila kung gaano kahirap ang totoong buhay sa Pilipinas. Ngunit ang maraming elite na migrante na nakilala ko ay tumingin sa akin nang may awa at mariing sinabi na ang halaga na natagpuan nila sa Pilipinas ay higit pa sa mga numero na nakasulat sa passbook. Nagkakaisa silang pumuri na ang infrastructure, serbisyong administratibo, at higit sa lahat, ang katapatan at pagmamalasakit ng mga mamamayan ay nagpataas ng kalidad ng kanilang buhay ng maraming antas kaysa noong nasa kanilang sariling bansa sila. Naniniwala pa rin ako na naloloko sila sa magandang panlabas na anyo ng Pilipinas at lihim akong nagtawa sa aking sarili na ang collectivism at ang mahigpit na kultura ng vertical hierarchy ng lipunan ay mabilis silang mapapagod. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ang kalidad ng populasyon na pumapasok sa Pilipinas ay lalo pang tumaas, at ngayon, naitala pa ang mga paggalaw na lumalagpas sa simpleng individual na imigrasyon, kung saan ang buong research institute o venture capital ay nagpaplanong ilipat ang kanilang headquarters sa Pilipinas. Ang aking karaniwang kaalaman sa demografiya na pinaniniwalaan ko ay ganap na natunaw sa malaking hurno ng Pilipinas at nagsimula akong makaramdam ng krisis na mawawalan ako ng kwalipikasyon bilang investigador kung hindi ko matutuklasan ang tunay na puwersa na nakatago sa likod ng penomenang ito. Upang mas konkretong ma-verify ang katotohanan ng mga datos na kinumpirma ko sa aking sariling mga mata, nagpasya akong bumisita sa isang malaking research institute sa New Clark Innovation Hub, kung saan nakatutok ang cutting-edge na teknolohiya ng Pilipinas. Doon, nakilala ko si G. Marcos, isang world-class engineer na dating nagdidisenyo ng innovative technology sa self-driving na sasakyan sa isang kumpanya ng sasakyan sa Germany. Siya ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang private researcher sa isang kumpanya sa Pilipinas.
Nagtanong ako sa kanya ng isang napakawalang galang at diretsahang tanong. Bakit mo iniwan ang magandang kapaligiran at mataas na annual salary upang magpakahirap sa bansang pulo ng Asya, ang Pilipinas? Ngumiti si Marcos nang marinig ang aking tanong at itinuro ang tanawin ng New Clark na nakalatag sa labas ng bintana. Dito, puno ng dynamic na tanawin kung saan maraming kabataan ang masiglang nag-uugnayan at nagdidisenyo ng kanilang kinabukasan. Sinabi niya na noong nagtatrabaho siya sa Germany, tumagal ng ilang taon upang maisakatuparan ang mga innovative idea dahil sa bureaucratic na istruktura sa paggawa ng desisyon at mga luma ng infrastructure. Ngunit ang Pilipinas ay may bilis na gumawa ng isang prototype sa loob lamang ng ilang araw. Sinabi rin niya ng may seryosong tingin na ang simbuyo ng damdamin sa trabaho at ang saloobin ng paglilingkod para sa komunidad na ipinapakita ng kanyang mga kasamahan na Pilipino ay nagpabalik sa kanya ng vocational calling na nakalimutan na niya. Nagpumiglas ako na ang bilis at simbuyo ng damdamin na sinasabi niya ay maaaring isang resulta na pilit na kinukuha mula sa mga Pilipino, ngunit mariin siyang umiling at sinabing, ito ay hindi isang sapilitang sakripisyo kundi isang kusang loob na enerhiya upang sama-samang umunlad. Itinuro niya na hindi ko pa alam ang katotohanan na ang kultura ng korporasyon sa Pilipinas ay ganap ng lumabas sa dating vertical na istruktura at nag-evolve na sa isang lugar kung saan posible ang mas flexible at creative na komunikasyon kaysa saan man sa mundo. Sa pakikipag-usap sa kanya, sa unang pagkakataon ay naramdaman ko kung gaano biased ang aking Western-centric na paraan ng pag-iisip at napilitan akong aminin na ang bansa ng Pilipinas ay hindi lamang mahusay sa teknolohiya, kundi mayroon ding natatanging charm na naglalabas ng simbuyo ng damdamin ng tao. Ang dahilan kung bakit pinili ng mga henyo, tulad ni Marcos ang Pilipinas ay hindi lamang upang kumita ng mas maraming pera, kundi dahil ang Pilipinas ang tanging platform na mabilis at tumpak na maisasakatuparan ang kanilang mga pangarap. Pagkatapos ng panayam kay Marcos, nagkaroon ako ng isa pang tanong, posible bang magdesisyon na ilipat ang buong buhay ng pamilya sa Pilipinas batay lamang sa work efficiency? Nakilala ko si Dr. Ellen, isang life scientist na may magandang kinabukasan sa France, at sinubukan kong alamin ang malalim na dahilan kung bakit siya lumipat sa Pilipinas na walang kamag-anak kasama ang kanyang dalawang maliit na anak. Inamin niya na ang buhay sa Paris ay mukhang kaakit-akit sa ibabaw, ngunit sa totoo lang, araw-araw ay para siyang naglalakad sa bingit ng tabak dahil sa takot sa terorismo, mataas na crime rate, at ang gumuguhong sistema ng pampublikong edukasyon. Naluha si Dr. Ellen at sinabing ang pinakanakakagulat na tanawin na nakita niya noong una siyang dumating sa Pilipinas ay ang mga maliliit na estudyante sa elementarya na naglalakad sa kalye, kasama ang kanilang mga kaibigan, tumatawa, dala ang kanilang backpack, lampas ng alas, 10 ng gabi. Ang ordinaryo ngunit kahangahangang antas ng kaligtasan na ito na hindi niya maisip sa kanyang sariling bansa, ay naging mas malaking halaga sa kanya kaysa sa anumang pinansyal na gantimpala. Ipinaliwanag niya na nakita rin niya ang malaking appeal sa sistema ng edukasyon ng Pilipinas, na hindi lamang competitive, kundi mayroon ding pinakamahusay na kapaligiran para makapag-aral ang mga bata at may mataas na antas ng mga guro. Sinabi niya na sa tuwing nakikita niya ang community spirit ng mga Pilipino na walang prejudice na nakikipag-ugnayan sa mga anak ng mga dayuhan at buong pusong tumutulong, nakumbinsi siyang ang pagpili niya sa lugar na ito ang pinakamahusay na desisyon sa kanyang buhay. Nang marinig ko ang kanyang kwento, napagtanto ko na ang problema sa mababang birth rate ng Pilipinas na inakala kong nauunawaan ko lamang sa mga statistical number ay pumapasok na sa isang ganap na bagong yugto dahil sa high quality na populasyon na dumarating mula sa labas. Ang Pilipinas ay hindi na isang bansa na mawawala nang hindi gumagawa ng mga bata, kundi naging isang holy land para sa mga magulang na nais palakihin ang kanilang mga anak sa pinakaligtas at pinakamayamang kapaligiran sa buong mundo. Ellen na mas mababa ang annual salary niya sa Pilipinas kaysa noong nasa France siya, ngunit dahil sa developed medical service, pampublikong transportasyon, at abot kaya ngunit mataas na kalidad ng living infrastructure sa Pilipinas, ang kalidad ng buhay na nararamdaman niya ay hindi maihahambing na mas mataas. Bilang isang investigador,
Nagpasya akong personal na maglakad sa mga kalye ng Pilipinas sa gabi upang personal na kumpirmahin ang katotohanan ng nakakagulat na kaligtasan na sinabi ni Dr. Ellen. Isang gabi noong 2025, ang mga kalye ng Bonifacio Global City, BGC ay punong-puno ng mga tao na malayang naglalakad ng walang pag-aalinlangan sa ilalim ng maliwanag na ilaw, na parabang tanghaling tapat, at naramdaman ko ang kakaibang sense of detachment sa tanawin na iyon. Sa mga malalaking lungsod ng Europa kung saan ako nakatira, ang pagpasok sa mga eskinita pagkatapos lumubog ang araw ay katumbas ng pagsugal sa buhay, at ang banta ng pickpocketing at pagnanakaw ay naging pang-araw-araw na pangyayari, kaya ang mapayapang tanawin ng gabi sa Pilipinas ay nagbigay sa akin ng ilusyon na napunta ako sa isang parallel world. Ang tanawin ng mga tao na iniiwan ang kanilang laptop sa isang bangko sa parke at pumupunta sa banyo, at ang mga taong iniiwan ang kanilang pitaka sa cafe table, habang abala sa pag-uusap ay ang tuktok ng collective trust na hindi ko lubos na maunawaan sa aking karaniwang kaalaman. Napagtanto ko na ang ganitong mataas na antas ng civic consciousness ay hindi lamang resulta ng edukasyon, kundi isang cultural product na nilikha sa pamamagitan ng matagal na panahon ng katapatan at pagmamalasakit sa isa't isa na itinayo ng mga Pilipino. Ang ganitong social capital ay isang bagay na hindi mabibili ng pera, at ito ang naging kritikal na dahilan kung bakit handang iwanan ng mga elite ng buong mundo ang kanilang kayamanan at pumunta sa Pilipinas. Alam na nila na ang pera ay maaaring kitain muli anumang oras, ngunit ang kalayaan na makapaglakad ng ligtas, ang kanilang pamilya sa gabi at ang hindi pagiging target ng krimen ang mga pribilehiyo na maari lamang tamasahin sa Pilipinas. Nang makita ko ang mga dayuhang pamilya na nakikihalubilo sa mga Pilipino, naglalatag ng kanilang bento box at tumatawa sa sulok ng parke, nagsimula akong magkaroon ng ideya na ang pagtaas ng populasyon sa Pilipinas ay hindi lamang pagtaas ng bilang, kundi ang pagpapalaganap ng isang bagong pamantayan na dapat hangarin ng sangkatauhan. Ang infrastructure ng Pilipinas ay world-class, ngunit nang kumpirmahin ko ang katotohanan na ang sumusuporta sa infrastructure na iyon ay ang mainit na puso at mataas na moralidad ng mga tao, naranasan ko ang ganap na pagbagsak ng kayabangan na nararamdaman ko bilang investigador. Ang Pilipinas ay lumampas na sa krisis ng pagkawala ng populasyon at nagtayo ng isang matibay na brand bilang pinakamagandang bansa upang tirahan sa buong mundo, at ang brand power na ito ay naging isang napakalaking grabidad na umaakit sa mga intelek ng buong mundo. Hininga ko ang hangin sa gabi at naramdaman ko na nakatayo ako sa gitna ng emosyonal na kwento kung paano ang nakakagulat na resilience at inclusiveness ng bansa ng Pilipinas ay lumalawak patungo sa buong mundo. Pinalawak ko pa ang saklaw ng aking investigasyon at nagsimula ng isang detalyadong comparative analysis sa sitwasyon ng pinakamalapit na kalapit bansa ng Pilipinas. Ang kalapit bansa na iyon ay nagpapahayag din ng malawakang pagbawas sa regulasyon at unprecedented na mga patakaran sa immigration araw-araw, na gumagastos ng malaking halaga upang lutasin ang mga seryosong problema sa pagbaba ng populasyon at kakulangan sa lakas paggawa, katulad ng Pilipinas. Ngunit ang mga resulta na ipinapakita ng International Population Statistics data ay malinaw na naghihiwalay sa kapalaran ng dalawang bansa. Nagulat ako sa punto na ang ganap na karamihan ng mga migrante na pumapasok sa kalapit bansa ay mga low-wage workers na kumukuha ng mga simpleng trabaho sa mga convenience store, construction site, o rural area, samantalang ang mga taong patungo sa Pilipinas ay ang mga core talent na nangunguna sa mga research institute, cutting-edge industry, at aerospace sector sa buong mundo. Upang ilantad ang pangunahing dahilan kung bakit pinipili lamang ng mga super elite ng buong mundo ang Pilipinas at hindi ang kalapit bansa na may magkatulad na geographical na kondisyon, nakilala ko si G. Arjun, isang genius software engineer mula sa India na nagtrabaho sa isang malaking kumpanya sa kabisera ng kalapit bansa at kamakailan ay lumipat sa Pilipinas. Ibinunyag ni G. Arjun na ang buhay sa kalapit bansa ay mukhang napakasistema sa ibabaw, ngunit sa loob, siya ay nagdusa mula sa malalim na isolation at depression gabi-gabi,
dahil sa kakaibang closed social atmosphere nito na nagtatayo ng invisible wall at tinatrato ang mga dayuhan bilang mga extraneous person na hindi kailanman makakasama. Sinabi niya na hindi niya maalis ang pakiramdam na ang lipunan ng kalapit bansa ay tinatrato lamang ang mga dayuhang manggagawa bilang mga accessory o tool upang punan ang kulang na lakas paggawa at hindi tinatanggap bilang tunay na miyembro ng komunidad at nagpakita ng isang napakamapait at malungkot na ekspresyon. Sa kabilang banda, ipinaliwanag niya na ang emosyon na naramdaman niya sa unang araw ng pagdating niya sa Pilipinas ay isang malakas na pagmamalasakit na may ibang antas kaysa sa kalapit bansa at nakaramdam siya ng matinding damdamin sa bukas na saloobin ng mga Pilipino na hindi lamang nagtataka sa kakaibang kultura ng mga dayuhan, kundi aktibong tumatanggap at gustong matuto. Kapag nakakita ang mga Pilipino ng isang dayuhan na naliligaw, tumutulong sila ng buong puso na parang sarili nilang problema at hindi lamang nagpapakita ng kabaitan, kundi kusang loob ding iniimbitahan ang mga dayuhan sa kanilang magagandang espasyo at komunidad, umiinom ng alak ng magkasama, at nakikipag-ugnayan na parang magkakapatid o pamilya. Ang ganoong uri ng mainit na pagmamalasakit na katangian ng mga Pilipino at ang taos-pusong saloobin ng pagtrato sa tao bilang end at hindi means ang naging kritikal na katalista na nagpababa sa kanya sa Research Institute ng Pilipinas. Ito ay isang natatanging sandata ng Pilipinas na hindi kailanman mapapantayan ng cold manual culture ng kalapit bansa. Idinagdag din ni G. Arjun nang may diin na ang ultra-high-speed digital administrative system ng Pilipinas at ang information and communication technology infrastructure na kinaiinggitan ng buong mundo ay mas advanced kaysa sa luma ng analog system ng kalapit bansa at ang Pilipinas ay may overwhelming advantage sa mga tuntunin ng work efficiency. Sa pamamagitan ng kanyang kuwento, lubos kong napagtanto na ang tagumpay o pagkabigo ng patakaran sa populasyon ay hindi lamang nasa pisikal na antas ng pagbabawas ng hurdle sa pagbibigay ng bisa o pagsuporta sa settlement fund, kundi nakasalalay sa lalim ng cultural maturity at civic consciousness ng pagiging handa na tanggapin ang mga migrante bilang tunay na kapwa-tao at kasamahan. Ginamit ng Pilipinas ang napakalaking inclusiveness at walang humpay na momentum nito na hindi nakamit ng kalapit bansa sa loob ng ilang dekada, bilang sandata at sinisipsip ang pinakamatalinong talent sa buong mundo na parang black hole, at ito ang naging kritikal na differentiating point na nagpalawak ng gap sa kapangyarihan sa kalapit bansa nang hindi na mababawi. Naranasan ko ang ganap na pagbagsak ng aking worldview habang inoobserbahan ko kung anong positive ripple effect ang ibinibigay ng mga elite na dumating sa Pilipinas sa buong lipunan ng Pilipinas. Higit pa sa personal na kasiyahan. Kung ang mga nakaraang modelo ng imigrasyon ay nagbigay diin sa mga negative aspect ng pagkuha ng trabaho mula sa mga lokal at pagtaas ng social cost, ang penomenang nangyayari ngayon sa Pilipinas ay may kabaligtaran na aspeto. Ang mga henyo mula sa buong mundo ay nakikipagtulungan sa mga mahuhusay na talent ng Pilipinas at naglalabas ng mga innovative na resulta sa artificial intelligence, aerospace sector, at cutting-edge industry na patuloy na nagugulat sa mundo, at ito ay nagpapalawak ng laki ng ekonomiya ng Pilipinas sa isang unprecedented na antas. Ang napakalaking buwis na binabayaran ng mga elite na migranteng ito at ang mga high-value industry na nilikha nila ay lalong nagpapatatag sa welfare system ng Pilipinas na lumilikha ng isang virtuous cycle na muling nagpapalakas sa kagustuhan ng mga Pilipino na manganak. Bumisita ako sa isang international school sa Pilipinas at nakita ko ang mga bata ng iba't ibang lahi na nakikinig sa Filipino language sa klase at nagtatakbuhan ng magkasama, at ang mga batang iyon ay hindi na mga dayuhan, kundi lumalaki na bilang proud na mamamayan na magdadala ng kinabukasan ng Pilipinas. Mas tinatanggap pa ng mga magulang na Pilipino na ang kanilang mga anak ay nag-aaral kasama ang mga dayuhang bata at nagkakaroon ng global sense, at ang ganitong open-minded attitude ay nagbabago sa lipunan ng Pilipinas sa isang mas malusog at masiglang lipunan. Nagsimula akong makaramdam ng malalim na paghanga kung bakit nagawang magtayo ng Pilipinas ng isang napakapayapa at creative na multicultural society, habang ang Western society ay nagdurusa mula sa matinding conflict at karahasan sa problema ng imigrasyon.
Ito ay isang milagrong pagkakatugma na nilikha sa pamamagitan ng pagpapalit ng katangi-tanging spirit of harmony ng mga Pilipino sa acceptability na hindi natatakot sa pagbabago at ang traditional Filipino hospitality at pagmamalasakit na idinagdag doon. Ang lahat ng mga teorya ng demografiya na alam ko ay naging walang silbi sa harap ng malaking laboratory ng Pilipinas at nagsimula pa akong magkaroon ng ideya na ang bilang na pagtaas ng 5 milyong populasyon sa Pilipinas na nakasulat sa ulat ay baka underestimated pa. Ang Pilipinas ay nagpapakita ng sagot sa krisis ng populasyon na hinarap ng buong mundo sa pinaka-creative at human na paraan at naramdaman ko ang hindi mapigilang kilabot bilang isang saksi na nakasaksi sa historical site na iyon. Nang umupo ako upang ihanda ang return report pagkatapos ng lahat ng investigasyon, labis akong nagsisi kung gaano nakakahiya ang aking kayabangan at prejudice noong una akong dumating sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi isang bansa na bumababa at nawawala ang populasyon, kundi naging cradle ng sangkatauhan kung saan nagtitipon ang mga tao na may pinakamatalinong puso sa buong mundo at namumulaklak ang isang bagong sibilisasyon. Ang Pilipinas na nasaksihan ko ay nasa isang dakilang paglalakbay ng paglutas ng mga problema ng isolation, conflict, at violence na nararanasan ng buong mundo sa pamamagitan ng pagkakaisa ng katangi-tanging Filipino spirit at cutting-edge na teknolohiya. Ngayon, ang international community ay nagpapadala ng mga inspection team sa Pilipinas upang matuto kung paano gumawa ng isang kaakit-akit na bansa na gustong tirahan ng mga talent ng buong mundo sa halip na gamitin ang Pilipinas bilang sample ng isang bansa na may mababang birth rate. Ang pagbaliktad ng populasyon sa Pilipinas noong 2025 ay hindi isang statistical accident, kundi isang inevitable result ng pagkilala sa excellent civic consciousness at national influence na itinayo ng mga Pilipino. Sa konklusyon ng ulat, sinabi ko na ang Pilipinas ay ang tanging bansa na pinakadramatikong nalampasan ang krisis sa demografiya at ang Great Migration ng mga elite sa buong mundo ay magpapatuloy sa loob ng mga dekada. Ang mga bayan ng Pilipinas ay lalo pang yayaman, at ang Filipino language ay magiging language of knowledge na dapat matutunan ng mga intellectual sa buong mundo. Ang karaniwang sinabi ng maraming migrante na nakilala ko ay, "Hindi ako tinrato ng Pilipinas bilang simpleng manggagawa, kundi tinrato ako bilang tao na may dangal." Ang simple ngunit makapangyarihang psychology na ito ang naglagay sa Pilipinas sa sentro ng mundo at makatitiyak ako ngayon. Ang kinabukasan ng Pilipinas ay mas maliwanag kaysa kailanman at ang emosyonal na pagbabago na ginagawa ng Pilipinas ay nagbibigay ng malaking inspirasyon at pag-asa sa buong global village. Ang ulat na una kong pinag-alinlanganan ay hindi mali, kundi isang kulang na piraso ng papel na hindi naglalaman ng lahat ng walang hanggang posibilidad na taglay ng Pilipinas. Ang Pilipinas na nasaksihan natin ngayon ay hindi lamang isang economic powerhouse o cultural superpower, kundi naging huling kanlungan kung saan maaaring magpahinga ang kaluluwa ng mga tao sa buong mundo at tumatayo bilang future standard. Ang maringal na prosesyon na ito ng mga elite sa buong mundo na naglalagay ng lahat ng kanilang vested interest at patungo sa Pilipinas ang pinakamakapangyarihang medal na nagpapatunay kung gaano kadakila ang moral authority at social safety net ng bansa ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay lalo pang tumitibay sa bawat sandali ng krisis. At ang krisis sa populasyon na ito ay muling frontally faced ng katangi-tanging inclusiveness at innovation ng Pilipinas na nagpapakita ng isang bagong daan ng kaligtasan sa buong mundo. Ngayon, tinitingnan natin ng may pagmamalaki ang mundo na binago ng Pilipinas at titingnan natin ng may kaba kung gaano kahangahangang kasaysayan ang isusulat ng dakilang inner strength na ito na nakapaloob sa atin. Natutunan natin ng may luha sa pamamagitan ng kuwentong ito na ang tunay na kapangyarihan ay nakatago sa love for neighbor kung saan nagtitipon ang mga tao. Habang naghihintay ako sa eroplano upang bumalik sa aking bansa, pagkatapos tapusin ang aking misyon bilang investigador, tahimik kong binasa muli ang ulat na kakatapos ko lang isulat sa airport lobby. Wala ni isang salita ng mapanghusgang prejudice na taglay ko bago ako pumunta sa Pilipinas. Sa halip, ang nakasulat ay isang talaan ng puso na hindi kailanman masusukat ng mga numero. Ang Pilipinas ay malapit nang mawala sa mapa. Ngayon,
Tinatanggihan ko ang desperadong hula na iyon na binigkas ng mga eksperto sa buong mundo sa simula ng may ngiti. Sa halip na mawala, ang Pilipinas ay lumilitaw sa gitna ng mapa bilang ang pinakamaliwanag at pinakamainit na lugar sa mundo. Naalala mo ba ang sinabi ng mga taong nakilala ko sa paglalakbay na ito? Si Marcos mula sa Germany, si Dr. Ellen mula sa France, at si G. Arjun mula sa India, na may iba't ibang nasyonalidad, background, at field of expertise. Ang hinahanap nila ay hindi napakalaking gantimpala o pribilehiyo. Ito ay ang ordinaryo, ngunit dakilang kapayapaan na ang mga bata ay maaaring maglakad ng mag-isa sa gabi, ang kaswal na kabaitan na tumutulong sa isang estranghero, at ang inclusiveness na tumatanggap ng mga tao na may iba't ibang kultura bilang kasamahan at hindi outsider. Baka hinabol natin ang efficiency at profit, at iniwan natin ang mga bagay na talagang mahalaga. Ngunit ang bansa ng Pilipinas ay patuloy na pinoprotektahan ang mga mahalagang bagay na iyon. Ang katapatan na ibinabalik ang mga nawawalang bagay sa may-ari nito. Ang sincerity na ipinagmamalaki ang sariling trabaho kahit walang nakakakita. Ang spirit of hospitality, pagmamalasakit, na inuuna ang ibabago ang sarili. Para sa inyo na mga Pilipino, ito ay maaaring napakapang-araw-araw at kasing natural ng hangin. Ngunit para sa mga taong hinipan ng malamig na hangin ng mundo, ang pagiging ordinaryo na iyon ay napakainit na nagpapaluha at kasing ganda ng isang milagro. Ang pinakamalaking natuklasan ko sa pamamagitan ng investigasyon ay ang katotohanan na ang tunay na asset ng bansa ng Pilipinas ay hindi ang underground resources o financial assets, kundi ang mga tao mismo na naninirahan doon. Tulad ng ipinakita sa paghahambing sa kalapit bansa, gaano man kaganda ang mga gusali na itayo at gaano man kaganda ang sistema na ayusin, kung walang mainit na puso na dumadaloy doon, hindi nito maaakit ang kaluluwa ng mga tao. Ang milagro ng pagtaas ng populasyon na naisagawa ng Pilipinas ay resulta ng pag-uugnay ng spirit of harmony sa mga puso ng mga tao sa buong hangganan. Ngayon, nais kong iparating sa iyo na nanonood ng video na ito ng may buong paggalang. Kung nakakaramdam ka ng anumang pag-aalala o kakulangan ng kumpiyansa tungkol sa kinabukasan ng Pilipinas, mangyaring tumingin ka. Ang iyong kaswal na kabaitan, ang iyong sincerity sa pagsunod sa mga patakaran, at ang iyong pagmamalasakit na makasama ang isang tao at tumawa ay nagliligtas sa mga tao sa buong mundo at ginagawang pag-asa ng sangkatauhan ang bansang ito. Ang pangalawang bansa ay ipinanganak sa Pilipinas. Hindi ito tungkol sa pisikal na teritoryo. Ito ay isang bansa ng hindi nakikita ngunit hindi masisirang bond na konektado sa tiwala at paggalang, na hinahangad ng mga tao sa buong mundo ang Pilipinas bilang spiritual home. Ang huling pahina ng ulat na isinumiti ko ay nakasulat, "Ang mundo ay natututo ngayon mula sa Pilipinas na ang tunay na prosperity ay nasa society kung saan maaaring mabuhay ng may kapayapaan at ang puso na nagmamalasakit sa isa't isa." Noong 2025, tahimik ngunit makapangyarihang binuksan ng Pilipinas ang pinto sa isang bagong panahon. Huwag mong kalimutan na ang iyong pag-iral ay mahalaga sa magandang future blueprint na ito. Ipagmalaki mo ang pagiging Pilipino o ang pagiging isang tao na nagmamahal sa Filipino spirit. Ang iyong today ay ang pangarap ng isang tao sa mundo. Dito nagtatapos ang kuwento, ngunit ang kasaysayan ng milagro na hinabi ng Pilipinas ay magpapatuloy kasama mo. Maraming salamat sa panonood hanggang sa huli. Walang mas sasaya pa kung naramdaman mo ang tunay na lakas at mainit na potensyal ng Pilipinas sa pamamagitan ng kuwentong ito. Kung naantig ang iyong puso, mangyaring ibahagi ang hope na ito sa pamamagitan ng like at subscribe. Magkita-kita tayong muli ng nakangiti sa susunod na kwento.